Good morning mga tropa. So dito na naman tayo sa Power Skills Technical Center. Pasilip ko sa inyo yung mga ginagawa ng students ngayon. Samahan niyo ako. Yeah. So dito guys, nagluluwag sila ng nut. Outer CV joint kasi magtatanggal sila ng CV joint, inner at outer. Magre-repack sila, papalit sila ng boot dito sa Altis. So dito sa side na to magkukulan flashing naman sila, kulang flashing guys. Tapos nag-ano rin sila ng ilaw nito, nag-repair, napalit ng mga valve. Check itong Avanza. Yan. So dito naman sa side na to, nagpapalit nagdi-disassemble sila ng fuel pump, electronic fuel pump. Ayan. So, yung nalawagan na nila, aangat na nila. Ayan. Okay na. So, si Logos naman is intake manifold cleaning. Logos? Yes, sir. Kaway-kaway muna. Linis siya ng intake manifold. Nang. Ayun, sige. Tanggalin na muna natin yung Tanggalin nyo muna para si nakikita nyo yung baka mamaya may bibilin pa kayo. So yan. So ang tatanggalin nyo dyan guys, lang dito sa lower arm, yung ball joint ng lower arm, tsaka yung tag dito tie rod end. Ayan. Yan ang tatanggalin nyo para ma-access nyo. Kasi once na dito kayo nagtanggal sa strut, kasi hindi nyo maano na mabubunot yan kung hindi kayo magkakalas dito para ilalayo nyo yan mawawala na sa alignment. Okay? Ngayon, kung may babalik nyo naman sa pinaka-alignment nya, mamamarka nyo, okay lang. Pero much better na huwag nyo na dito tanggalin kasi mawawala sa alignment yan. Baka bili ka na rin cutter pin para hindi alambre. Ayan, ganun. Cutter pin. Ito. Kung meron. Cutter pin daw kasi alambre lagi nakalagay sa ayan. Cutter pin. Bumili ka na lang ng bang. Hartley, yan. Kasi Hartley. Good morning. So, yun po, na-dry na nila. Check ko lang tong yan. So, yan, kine-check din yung cap. Yung iba nito natatanggal yung dulo, yung valve. Pag natanggal yung valve nito, hindi na siya ihigop dito sa reserve. So madali nyo naman guys malalaan ng ang kulan kung na siya, expire na, overdue na. So meron siyang bad odor, malansa, amoy. Kung base nyo naman sa odometer, 100,000 odometer, kilometers, 100,000. Pwede na kayo So sa ibang, kung hindi nyo alam, tignan nyo naman sa manual, hindi kasi pare-parehas. Meron nyo sa Smaga 80,000 kilometer ang odo bago magpalit. So much better, tingin na lang sa manual para alam nyo kung kailan kayo dapat magpalit ng coolant o mag-coolant flushing. Ito medyo malansa na amoy nitong coolant nito.
Saka pag hindi nagpalit ng coolant, ang cost niyan, mawawala na yung anti-rust ng coolant, kakalawangin na yung mga internal parts, mga water jacket, mga water pump, kakalawang radiator, kakalawang na yan, magbabara na pag hindi tayo nagpalit ng coolant. Na-expire din niya, kagaya ng fluid. O si fluid, ganoon din. Kaya ang fluid, medyo mainit yan, pero pag hindi nyo pinlashing, common yan, 5 years to 6 years. Pag hindi nag-flashing, sisirain yung mga goma, magkakalawang kasi yung magkakamoisture. Ayan, yung mga preventive maintenance sa mga fluid flush. So guys, itong ang tinatawag na electronic fuel pump. So in tank to, nasa tangke. So ang preventive maintenance ito, pinipilitan ng filter. Ayan. Mostly nasa 100,000 odometer din to. Nagbibigay na ng senyales to na humihina, unti-unting humihina. So paano nyo malalaan na pressure natin nagaling sa fuel pump mahina? Meron namang fuel pressure gauge, ilalagay nyo lang yun sa may linya ng fuel lines papunta ron sa rail, no? So makikita nyo na ron pag bumagsak, hindi nag-i-steady, hindi nagda-drop unti-unti, possible may sira to. Yung regulator, ito nasisira din yan. Minsan meron, minsan wala, nagloloko-loko, namamalyo, kinakapos, ayan. Pina-worst scenario, totaling hindi na nagana. So natetesting nga, yung kinalas nyo kanina, yung pump, pwede nyo testingin yan kung nagana siya. Kailangan niya malakas ang siret at mataas ang fuel pressure niyan, na mga nasa 40 bar kung gamit nyo yung fuel. Para sigurado kayo, gamit kayo ng fuel pressure gauge, no? So ito, bakit kinalas natin? So para nalalaan nyo yung mga parts kung ano. Pero mostly, dapat talaga yan, mas better, assembly. So case to case basis, walang budget, no? So kailangan marunong din tayo mag-repair. So ayan, nabuksan nyo, pwede nyo papalitan nyo yung, ito yung pinaka-filter nya, tsaka yung ano pa sa baba, kalahati, matitira lang dyan, kung hindi sira yung pump, no? Pero much better, talagang pagdating ng assembly na yan. Original assembly, kasi nasa loob yan no? Kaya natin kinakalas para maano nyo rin yung mga internal parts nya. Kung halimbawa, nasa daan kayo, nasiraan, pwede nyong ganyan, kalasin nyo muna, linisin nyo, tignan nyo yung mga tubo, baka may tinga-tinga lang, bumara, okay pa naman siya, minsan ganun nga, nagbabara lang naman, di wala, mababata pa yung sasakyan, kumbaga nasa 40,000 plus lang, medyo nagloko na agad, pala may bara lang, ayan. Okay, pero pag medyo maedad na, palit na, okay? Palit na ng assembly na fuel pump. Ngayon, kaya natin kinakalas na ganyan para na papamiliarize nyo yung mga parts. Alam nyo kung paano buuin, pakalasin. Alam nyo kung nasaan yung pump. Alam nyo na kung nasaan yung floater nya. Yun. Pag nagloloko yung gauge, ito isa floater. Okay? Yung mga wirings nya, paano i-install. Okay. So, ayan guys. Nakalas nyo na yung CV joint. Yung pinakaano nya. So, ayan na. Nakita natin. Ayan. Sira na yung mga ano nya. Yung mga boot. Bukahin mo yung boot na may parte na sira. May punit dyan sa bandaloob. Ayan, saan may punit. Ayan. Natagas yan. Ayan. Tapos dito, ayan, tigas na ng grasa nya. So, kailangan talaga i-repakin. Medyo marami tayong basahan na magagamit dyan. Papalitan natin ang boot. No? May punit yan Ayan. Saan ba parte nyan? Napunit. Ayun. Kaya doon tumatagas. So pag kumalas yung lalabas yung ano niya, yung grease. Ito yung grease niya, may separate grease tayo para diyan Ito. Hindi kung anong grasa lang lalagay niyo diyan. So kita nyo, kagaya nito, ito alam ko to, grasa na lang na ano to pang-bearing nilagay diyan. Nilagay diyan. Yan, hindi dapat yan kasi titigas yan. So pag tumigas, masisira yung tripod bearing. Tsaka ito, tripod bearing, yung CV joint naman doon sa outer CV joint.
So pag hindi natin, ito yung preventive maintenance niya, no, na may butas na yung mga ano. Kung wala man butas, siguro pagka medyo matagal na yung sasakyan, nire-repack din yan para sinisilip yung grease kung okay pa, kasi yung iba niyan nalulusaw. Ito kaya hindi nalusaw to, pambere ang nilagay na grasa rito so hindi akma para sa kanya, masisira. So medyo talaga lang madumi, ayan. Pero kaysa re-repack natin yan, kaysa hintayin natin, pag hindi natin ni-repack yan, ang mangyayari dyan, magpapalit siya ng inner tsaka outer CB. Mas mahal yon kaysa sa goma tsaka sa grasa. Okay, medyo matrabaho lang talaga. Yan ang maintenance yan ng drivetrain. Maintenance ng drivetrain ng front drive, repack ng inner CB tsaka outer para hindi masira ang mga bearing. Okay, gamitan nyo ng degreaser yan. Sirain nyo na itong ano. Inner outer pa, isa pa. Sige. Guys, ulitin natin ha. So ang ugot niyan, ang ano niyan, meron lock niyan dito. I-lock. Tatanggalin nyo yung lock para mahugot nyo yung tripod bearing. Dito hugot niyan lahat. Pag mali, uhugutin nyo yung goma papunta rito. At itong counterweight, yung weights niya, okay? Linisin mabuti ha. Sige nga, testing nga ulit. So, kailangan niya malakas ang ugong. Tapos, or pag tinesting natin sa tubig yan, sumisirit yan. Yan o. Wala. Halos di. Nako, wala na yan. Mas malakas pa yung ikot ng dinamo dyan, yung sa Tamiya. Pagka ganyan, subject for replacement na yan. Ayan. Check nyo na. Busted na yan. Ang motor ng fuel pump. Okay. For replacement. For replacement. Sige, kalasin na. Ayan. Lagay mo rito yan. Ito, kung paligo. Natanggal nyo na lock ng isa. Hugutin mo na yung ano. Hugutin mo na tong isa. Tapos paliguan ng magaling yan. Yung Casa Finish ha. Sir, bilhin muna ako kami ha. Sige. Hindi mo na contact si Hart? Wala. Kailangan permission daw. Sa group? Hindi, doon mo na mismo yung miss call sa ano. Ano yung mo ng basahan? Lahat ng matatanggal mo ng basahan para hindi tayo malakas sa ano. Tapos yung basahan na ginamit nyo, lagay nyo na sa plastic para hindi kayo Tumawag. talagang ganyan ang CB joint. Talagang napakarumi niyan. Kila ma'am. Meron po pala sa sir, no? Oo, Alam natin, dito tayo. mas marumi pa yan sa magbaba ka ng transmission. Daming grasa niyan. Okay. Bilhin na lang kami. Sige, para umabot pa at ang auto supply ay ang ano lang. Kasama mo ito mo. Hindi ko, nadala ni Hart eh. Ito, kulay blue. Ang hirap ko pala ng ano nito. Kami muna yun. Sabi mo palit mo ba namin ito? Babalik nyo yan. Babalik yan. Pwede na dyan cable tie mamaya. Pag ino natin, lalak natin ang cable. Sa mata. Sige, huwag mo sahurin. Hayaan mo. Hayaan mo lang. Pati yung labas. Yan. Hayaan mo lang tumulo para maano yung nasa loob. Ano. Yung shop. Pinaka shop. Okay na. Yung shafting. Dapat pala may brush din. No? Hindi ba nito? Kita natin ito. Okay na. Pwede na, patuluin mo muna yun nasa loob. Ihilig mo para tumulo yung brake cleaner na nasa loob. Pagpataob.
Ayan, pwede yan. Brusin mo muna. Toto, kaway-kaway muna. So, dyan Michael, ano naman ginagawa nyo dyan? Linis. Body cleaning, tsaka ano tayo, Pulan. nag-brushing ng pulan. Okay, good. Pulan system. Okay dyan. Kaya nililinis nyo na rin po yung pangilalim. So kaya nyo dapat linisin din yung mga pangilalim na yan. Pag nag-checking tayo, kung maraming grasa dyan, hindi na natin di-distinguish kung saan ang gagaling ang mga tagas. So tsaka pag nag-check tayo, kung tumagas pa ba yung gawa natin o hindi. Kasi may mga dating grasa pa. Kaya yan, nililinis din talaga yan. Okay. Pati itong ano yung inner CB. Yung inner CB, yung loob nun, lilinisin nyo. Oo. Huwag nyo na ugutin kasi pag inuugot nyo yan, ano ang fluid yan. Kaya naman natin maglagay ng ano dyan.